Well, talaga namang may kagustuhan na mapasakamay ng gobyerno si Zaldico dahil nais siyang patahimikin. Dahil si Zaldico pa lang ang kauna-unahang testigo na nagsabi na ang otor at ang mastermind ng pangungurakot sa flood control scam at sa iba pang proyekto ng DPWH ay si Presidente mismo. No? At yung kanyang sinasabing ganyan naman ay mukhang nako-corroborate. No? Mako-corroborate yan ng 18 Marines na nagsabi na sila ang nagdala noong kabahagi ng 25 billion na kinurakot ng presidente galing dyan sa kanyang mga 100 billion insertions at makokorroborate yan kung hindi ngayon in some future time nung mga nakakaalam. No? Nandyan si Secretary Amina ng dating DBM, nandyan si Secretary Bonoan, nandyan ang maglolo na Bersamin. No? So makikita natin na ang nais nila ay hindi para maparusahan si Zaldi kung meron man siyang pagkakamali, kung hindi para supilin ang katotohanan ng presidente talaga ang mastermind ng pangungurakot sa ating bayan. Kayo po ba'y kontento sa paliwanag ng Malacanang sa terminong nahuli si Zaldico? Hindi naman daw arrested yung ibig sabihin ng nahuli. Ay nako, yan po'y nakakatawa. No? Mas mabuti pa yung ginawa ni Secretary John Vic na umamin siya na nagkamali na mapapauwi sa loob ng 3 linggo itong si Zaldico, no? Kesa nagpapalusot pa. No? Alam mo, nakakahiya, hindi yung hindi nahuli si Zaldico. Nakakahiya, yung presidente pa ang nagkalat ng fake news. At ngayong kumpirmado na fake news ang kanya ipinakalat, wala pang, alam mo yon, walang humility na maumamin na nagkamali. Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, tayo naman mapagpatawad. Basta lang magsabi na talaga nagkamali. Di nagkamali, pero hindi talaga tatanggapin ng taong bayan itong nagpapalusot pa. Fake news na nagpapalusot pa. Opo, and lumalabas na tama po kayo pero ganun pa man ayaw pa rin kilalanin ng Malacanang yata yung sinabi nyo po na hindi na aresto itong si dating Congressman Zaldico at fake news peddler daw kayo. Paano naman ako magiging fake news peddler? Ako nakakausap ni Zaldico, sila hindi. Di ba, no? At nakapagtataka, no? Ang laki-laki ng intelligence fund ng presidente mismo. Ngayon, nagtataka ka tuloy. Saan dinadala ni presidente ang kanyang intelligence funds? Mukhang binubulsa rin niya, gaya ng pagbulsa niya doon sa mga kita niya, doon sa mga insertions niya para sa mga flood control projects. Opo, di po ba merong embahada ang Pilipinas dyan sa Czech Republic? So possible, maganda ang relasyon dapat natin sa bansang yon. Pero bakit parang tilang napaka-komplikado ng pagpapaliwanag po nila? Hindi po ba yan madali lang naman maipaliwanag or hindi mailusot yung kanilang naratibo, attorney? Well, una-una, kalokohan niya nagpunta pa sa DOJ, na ang mga taga-DOJ dyan sa Prague. No? Malinaw na tanging junket lang ang naging pakay ng mga napakadami nagpunta dyan sa Czech Republic. Dahil tama ka, no? Meron naman tayong ambassador doon. Ang ambassador ay ego rin, personal ego rin ng presidente. No? Katumbas lang yan ng isang cabinet secretary. So, kapag sinabi nila na wala doon, wala doon. No? Ano pagpipilitan nila na naroon? Pag sinabi nila walang record ng arrest, walang record ng arrest. No? Bakit pagpipilitan? Ako nga, pribadong individual, ako'y sinagot naman ng Czech government ng mga unang mga panahon na lumabas nga yung fake news na naaresto raw si Zadico sa Prague at malinaw na malinaw sinabi sa akin ng kapulisan ng Prague na walang aresto na nangyari sa kanilang lugar. Opo. Dito naman po sa sinasabi naman po ngayon ng Malacanang na hihingi daw ng political asylum, nasa Pransya daw po ang dating congressman. Ano po ang basa ninyo dito? Well, kalokohan na naman yan. Kasi ako, kaya lang naman naisa publiko ang aking pagiging asylum seeker, ako mismo nag-anunsyo, no? Pero under normal circumstance, absolutely confidential ang pagsisik ng asylum dahil alam naman natin na kung ikaw ay nais mong lumisan doon sa bayan mong pinanggalingan dahil merong banta sa buhay mo, bakit mo pangangalandakan kung nasa saan ka, no? So ganyan din po yung mangyayari dyan. Wala po sila makukuhang kahit anong kumpirmasyon, no? Ang exception na lang yan kung si Zaldico mismo ang magkumpirma.
Pero sa akin 'no, kung hindi ako kumpirma ng aking pagiging asylum seeker, palagi ko akong tinago ang aking whereabouts, hindi rin makakakuha ng kumpirmasyon ng gobyerno natin. Nabanggit niyo nga po napakalaki ng confidential fund ng, pangulo. Bakit sa tingin niyo po attach sila na magbulgar, magpahayag ng ganito? Bakit hindi na lang antayin na kung mahuli nila, eh, 'di tsaka nila isasapubliko? Eh, halimbawa yung sa political, asylum na hinihingi, eh, kung hindi pa malinaw, eh, bakit kailangang, banggitin ito? Bakit hindi na lang, muna kumpirmahin kung gusto nilang mag-oppose, mag-oppose sila para hindi makuryente ulit, attorney, ano sa tingin niyo? Well, talaga namang may kagustuhan na mapasakamay ng gobyerno si Zaldico dahil nais siyang patahimikin. Dahil si Zaldico pa lang ang kauna-unahang testigo na nagsabi na ang otor at ang mastermind ng pangungurakot sa flood control scam at sa iba pang proyekto ng DPWH ay si Presidente mismo. No? At yung kanyang sinasabing ganyan naman ay mukhang nako-corroborate. No? Mako-corroborate yan ng 18 Marines na nagsabi na sila ang nagdala noong kabahagi ng 25 billion na kinurakot ng presidente galing dyan sa kanyang mga 100 billion insertions at mako-corroborate yan kung hindi ngayon in some future time nung mga nakakaalam, no? Nandyan si Secretary Amina ng dating DBM, nandyan si Secretary Bonoan, nandyan ang maglolo na Bersamin, no? So makikita natin na ang nais nila ay hindi para maparusahan si Zaldi kung meron man siyang pagkakamali, kung hindi para supilin ang katotohanan ng presidente talaga ang mastermind ng pangungurakot sa ating bayan. Opo. Tanong lang po, attorney, muli niyo po bang nakausap itong si, Congressman Zaldico? Well, I will just confirm na patuloy naman po ang komunikasyon namin. Bagamat ay nga po no dahil ako yung nagbibigay din ng legal advice, lahat po na aming pinag-uusapan ay absolutely confidential. Kung meron akong mga impormasyon na mabibigyan ng kumpirmasyon no, eh dahil sinabi na rin niya ni Zaldico at siniwalat na rin ni Zaldico sa ilang media outlets no kahapon na ako ang natawagan niya no matapos itong fake news na ito. So kinukumpirma ko naman po 'yon. Opo. Meron bang puwedeng maisapubliko sa inyong, pag-uusap na maaring, maaari nating malaman? Well, ako naman po sinasapubliko ko yung mga hakbang na ginawa ko 'no, hindi mga bagay-bagay na nasiwalat sa akin ni Zaldico 'no. Ang masasabi ko lang, talaga laking kahihiyan itong ginawa ng presidente na nag-anunsyo ng isang bagay na mali 'no. Dahil ako nga, nung wala pa kaming contact ni Zaldico, eh, nakagawa ako ng mga hakbang para makumpirma, hindi siya arestado sa Prague, hindi siya arestado sa Brno. In fact, nalaman ko pa kung saan nangyari ang insidente na tinanong siya, no? Pero alam ko rin na sandaling-sandali lamang siya tinanong at hindi naman siya talaga naaresto, no? So kung ako na isang pribadong individual na walang confidential fund at walang buong gobyerno na nasa likod ay nakakakuha ng ganito mga impormasyon, eh talagang wala talagang dahilan para magkalat ng fake news ang gobyerno dahil ang dami nilang resources at their disposal, ang dami nilang mga taong nagtatrabaho sa gobyerno, talaga nga lang hindi mo maintindihan kung bakit pero talagang siguro ang mga magnanakaw, mga sinungaling, eh talaga siya ring nakakalit ng mga fake news. Opo, kasi nakakapagtataka, during sa press con ata, kahapon ba 'yon, doon sa Prague, sa DOJ secretary, napakasimple lang ng tanong. So malaya si Congressman Zaldico, ang tagal maka-confirm, ang mga nakailang ulit ata yung, reporter kung, malaya ba si, dating Congressman Zaldico. Kumbaga parang, 'di ko lang alam kung bakit pinapa-complicate nila ang, lahat, ukol dito po, attorney. Kahihiyan kasi ito mismo ng presidente. Wala ng ibang masisisi sa pagkalat ng fake news kundi ang presidente. Eh alam naman natin na pupuwedeng makapagsalita ang presidente sa pamamagitan niyang si Ante Claire na talaga namang kilala natin na tagapagkalat ng fake news. Pero siya pa mismo nagsalita at ito kasi nga ay dahil dun sa aking sinasabi na ang gusto niya ay masupil ang katotohanan 'no, mapatahimik itong si Zaldico na siya mismo ang mastermind dito sa flood control scam. Nabanggit mo nga si, Secretary John Vic Remulla humingi na ng paumanhin. Natanong din ito sa Malacanang na
Magbibigay ba ng apology ang Pangulo? Siyang nagot naman ni Yusek Claire Castro, bakit magbibigay ng apology? Ang sagot naman ng reporter, kasi nga dahil sa naturang pahayag ng presidente, umasa yung mga Pilipino na mababalik na rito, mapapanagot na o malalaman na kung sino talaga yung involved dito sa malawakang korupsyon, attorney. Well, nasa ano na yan eh, nasa tao na yan kung pinangangalagaan nila yung kredibilidad nila, no? At dahil tagapagsalita naman ng Pangulo si Claire, di naman ako nagtataka na wala na silang pakialam, na wala ng kredibilidad ang presidente kasi unang-una eh sinasabi nga ng sariling kapatid na bangag eh, no? So ano pang kredibilidad ang hahanapin natin sa isang bangag? Opo, attorney, bago lang si partner MJ. Ngayon po na lumilitaw ito, doon lang parang nano yung sa Senate Blue Ribbon Committee, yung pagkamasigasig na ipatawag si dating Speaker Romualdez, pati itong si Congressman Zaldico, naging atat na rin sila after nito. Pero nung mga una, parang ayaw pang ipatawag ito kasi ini-invoke yung parliamentary courtesy. Ano pong masasabi niyo po rito, attorney? Well, hindi lang naman ako nag-iisa na nagsasabi na wala na tayong inaasahan sa kahit anong investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa Senado habang nananatili ang liderato ng Senado, no? Sa tingin ko, unfortunately, bagamat marami sa ating humanga dyan sa mga namumuno sa Blue Ribbon Committee ng mga nakalipas na panahon, mukhang they have been co-opted by the administration, no? At siguro may mga dahilan sila kung bakit ayaw nilang lumabas ang katotohanan na presidente mismo ang mastermind. Whatever the reasons may be, hindi po yung katanggap-tanggap dahil ang laki-laki naman ng budget, and the least that they can do is sabihin sa atin talaga ang katotohanan kung sino talaga ang mastermind dito sa flood control scam na sa aking palagay, naririyan ng impormasyon, readily available, ayaw lang talagang buksan ng Senado. Bakit, bukod pa kay Martin Romualdez at saka doon kay Zaldico, no? Bakit yung 18 Marines hindi nila pinapatawag, no? Bakit sila magkakaroon ng konklusyon na nagsisinungaling? Hindi pa man nila naririnig kung anong mga alam nitong 18 Marines na ito, no? Sa law of evidence kasi, ang pwede mo lang patunayan ay yung mismong meron kang personal na kaalaman dahil nakakita mo, narinig mo, nahawakan mo, no? Sa akin, importante yan na malaman ng taong bayan anong nakita nila, anong narinig nila, anong nahawakan nitong 18 Marines na ito.